Magandang gabi po, Sir Van Malik. Tawagin niyo na lang po akong Orya. Isa ako sa mga silent listeners nyo at isa rin sa mga palaging nag-aabang na mga narration na ina-upload nyo. Ito po ang first time kong magbabahagi ng story sa inyo, kaya sana po ay mapansin nyo. Ito po ay nangyari ilang taon na rin ang nakakaraan. August nun, o ghost month din kung tawagin. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang ghost month po ay isinasagawa sa pagitan ng ika-4 ng Agosto hanggang sa ika-2 ng Setyembre. Ito yung may mga pamahiin kang kailangan sundin at mga bagay na kailangang iwasan para daw hindi ka dapuan ng malas sa nakasaad na petsa. Bale, dati ay hindi ako nagpapaniwala sa ganyan. Dahil nga ang alam ko ay sa China lang naman ang may ganyan. Samantalang yung ilang mga kamag-anak ko ay mahigpit ang paniniwala sa bagay na yan. At palagi nga akong pinapaalalahanan sa tuwing ghost month na. Pero kadalasan naman ay hindi ko sila sinusunod. Wala namang nangyayari sa akin eh. Hanggang sa minsan kaming nagkayayaan ng asawa ko na pumunta sa bahay ni na inay, which is sa bahay ng nanay ko. Saktong ika-10 araw noon ng Agosto. Ang plano namin ay ipapasyal ang 7 taong gulang naming anak na lalaki kina inay at para magbabakasyon na rin ng ilang araw. Sa syudad kasi kami nakatira habang sa probinsya naman ang pamilya ko. Walang naging problema sa aming mag-asawa dahil nga hindi rin siya nagpapaniwala sa ghost month. Sa madaling sabi ay naghanda kami. Namili pa nga ako ng mga dadalhin pa uwi. Bago po kami umalis, ay nakipagkita ako sa isang bakla kong kaibigan dahil may kailangan kaming pag-usapan. Doon ay nabanggit ko rin sa kanya na uuwi kaming probinsya at sinabi niya sa akin na wag raw muna kaming umuwi sa petsang yon dahil ghost month. Masama daw yon at baka nga dapuan pa kami ng malas. Tinawanan ko lang siya noon, Sir Van, at sinabing, kailan pa kami aalis? Sa September pa? Hindi na kami maaaring makapagbakasyon ng mga araw na yon dahil may trabaho na ulit kaming mag-asawa. Patuloy pa rin akong binalaan ng kaibigan kong bakla nun. Pero sinabi ko naman sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil mag-iingat naman kami. Noong sumunod na araw ay bumiyahe na kami. 9:00 kami ng umaga umalis sa bahay. May sarili kaming sasakyan na dala nun. Ang posisyon namin sa loob ay magkatabi kami ng asawa ko sa unahan at ang anak namin na tawagin na lang nating Bibo ay nasa backseat katabi yung tiger niyang stuffed toy. Ilang oras pa kaming bumiyahe nun hanggang sa unti-unti na rin kaming inabutan ng paglubog ng araw sa daan. Malayo-layo rin po kasi ang bahay namin tapos hindi pa kami nakaalis ng maaga. Siguro mga bandang 5:30 yon. Noong kalabitin ako ni Bibo sa kaliwang braso. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya at paglingon ko ay nakita ko siyang hawak-hawak na yung tiger niyang stuffed toy at mukhang natatakot. Akala ko pa nga nung una ay naiihi lang siya at gustong mag-stuff over muna kami. Pero nagulat kami nang sabihin niyang, "Sino po siya?" Itinuro niya ang bakanteng upuan sa backseat na katabi ng upuan niya. Tinanong ko pa siya nun kung sinong tinutukoy niya at sinabi niya sa akin na yung babae raw na may dugo ang mukha na nasa tabi niya. Sinermonan ko pa siya nun at sinabi na wag magbibiro ng ganon dahil masama yon. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi siya nagbibiro. Pero dahil nga wala naman akong nakikitang babae, ay sinabihan ko na lang si Bibo na manahimik sa upuan niya dahil medyo malapit na rin naman kami. Wala nang nagawa yung bata nun, kundi ang yakapin yung stuffed toy niya. Pero kitang-kita ko sa rearview mirror na tingin siya ng tingin at hindi maalis ang mga mata sa katabi niyang upuan. Tumitingala pa nga siya na para bang may matanda o mas malaki sa kanya na nakaupo ron. Ilang minuto pa ulit ang lumipas. Hanggang sa maya-maya ay kinalabit na naman ako ni Bibo. Sinabi niya sa akin na kung pwede ba raw ay sa unahan na lang din siya dahil natatakot daw siya sa may likuran. Sinabihan ko siya nun at pinayuhan pa nga na matulog na lang
dahil baka kung ano-ano nang nakikita niya. Sir Van, nagpupumilit siya nun sa akin pero hindi ko siya pinagbigyan kahit naiiyak na siya. Hanggang sa makarating na kami sa highway na ilang kilometro na lang ang layo sa bahay ni na inay. Maya-maya pa, habang nakatingin ako sa labas, ay gano'n na lang ang takot ko nang masanggi ang kotse namin ng isang truck na mukhang nawalan ng preno. May karga yung malalaking mga kahoy. Napasigaw ako noong gumilid at nawala sa maayos na pagmamaneho ang asawa ko. Ang huli ko na lang na natatandaan ay bumangga ang kotse namin sa isang malaking puno sa may gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung ilang oras o kung ilang araw akong walang malay. Basta noong magising ako ay nasa ospital ako at nandoon na sina inay. Nasa isang hospital room kami at sa tabi ko ay nandoon ang asawa kong may sugat ng ilang bahagi ng katawan at may balot din ng kanang mata. Tinanong ko si inay kung anong nangyari at muli nilang inulit yung tungkol sa aksidente. Nakatulog daw yung driver ng truck, kung kaya ay nawalan yun ng kontrol sa sasakyan. Agad kong hinanap nun si Bibo at nakahinga ako ng maayos nang makitang ligtas siya. May ilan lang mga sugat sa katawan pero hindi naman malalalim ang mga yon. Pero noong malaman ko ang kondisyon ng asawa ko, ay halos saktan ko ang sarili ko sa nangyari. Malalim ang mga sugat niya sa ilang bahagi ng katawan at may nabaon din daw na bubog sa kanang mata niya na naging dahilan para hindi na muling makakita ang mata niyang yon. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako nun dahil kahit papaano ay buhay pa kami o sisisihin ang sarili ko dahil sa dinami-rami ng nagbabawal sa akin na wag umalis ay tumuloy pa rin ako. At siguro yung babaeng nakita ni Bibo sa may backseat ng sasakyan na katabi niya ay siyang malas na kasama namin sa biyahe. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin ang pangyayaring yan kahit alam kong wala na akong magagawa pa dahil nangyari na nga. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, sana ay huwag maging matigas ang ulo nyo at sumunod din sa mga pamahiin. Hindi naman masamang sumunod at sumubok. Malay nyo, maiwasan nyo ang malas na nakasunod sa inyo. Pagbati po sa inyo, Sir Malikmata. Tawagin nyo na lang akong Janice. At dahil nga ghost month naman ngayon, ay hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang isa sa mga karanasan namin ng pamilya ko sa ghost month. Nitong nakaraang taon lang po ito nangyari. Ako po ay lumaki sa mga lola ko sa side ni mama. Ang nagpalaki sa akin ay ang lola at mga tito at tita ko. Samantalang ang lolo ko naman po ay nawala na hindi pa man ako naisisilang. Si lola na ata ang the best para sa akin. Mahal na mahal niya ako. At lalo na nga't ako lang ang nag-iisang anak ni na mama at papa. Palagi siyang nariyan para sa akin at inaalagaan ako. Hanggang sa noong 2018 ay nawala na sa amin si lola. Kaya naman ay yung mga tito at tita ko na lang ang nag-aalaga sa akin dahil nagtatrabaho ang mga magulang ko sa ibang bansa. Naging maayos naman ako sa piling nila. At simula nang mawala si lola, ay nakagawian na naming bisitahin siya sa sementeryo. Siguro ay ilang beses pa sa isang linggo dahil naninibago kaming wala siya. Sa tuwing kaarawan niya, ay naghahanda pa rin kami at nagtitirik ng mga kandila. Ni minsan ay hindi nagparamdam sa amin si lola, kaya kampante kami hanggang sa nitong ang nakaraang August, taong 2023. Hindi po kami nakabisita ng ilang buwan kay lola sa kadahilanang marami kaming inaasikaso. Nasa college na rin ako at ang mga tito at tita ko ay halos hindi na rin tumitigil sa bahay dahil may kanya-kanya na rin silang mga trabaho. Kadalasan ay isinasama ko na lang si lola sa mga dasal ko. Pero nung sumapit ang ghost month ay doon na may nangyaring kakaiba sa bahay. Nagsimula yun isang umaga. Habang kumakain kami ng almusal sa hapagkainan, nagkukwentuhan pa kami. Pare-parehas po kaming may pasok noon. Habang nagpapalitan ng mga kwento,
ay bigla kaming napatigil sa pagkain nang sumalubong sa mga ilong namin ang amoy ni Lola. Amoy ng paborito at palaging ginagamit na pabango ni Lola. Nagkatinginan pa kami noon at tinanong kung sinong gumamit noon dahil wala talagang ibang nangingialam ng mga gamit ni Lola. At yung pabangong yon ay siya lang ang gumagamit nung nabubuhay pa siya. Nagtaka rin ako kung sinong mangingialam noon. Nasa hapagkainan lahat. Noong mabigat na ang pakiramdam ko, ay nagbiro na lang yung bunso kong tito at sinabing, "Naku, huwag kayong matakot kay nanay. Baka bumibisita lang." Inaasar niya pa kami na nasa likod daw namin, kaya kahit papaano ay nawala yung takot na nararamdaman ko. Sino ba namang hindi matatakot? Yun yung unang paramdam niya sa loob ng napakaraming taon. Noong kinahapunan naman, habang nasa sala kami at nanonood ng balita, ay napakinggan ng isa kong tita na para daw may naglalakad sa kusina. Lingon pa siya ng lingon sa gawing yun nung una at tinatanong kami kung naririnig ba raw namin. Pero wala naman po kaming napapakinggan. Hanggang sa maya-maya ay napasigaw na lang kami nang parang may naghagis ng mga pinggan sa lababo. Nangabasag ang mga yon at sumunod pa ang pagtilapon ng mga kaldero at kawali sa sahig. Nakakarindi po nun kaya napayapos pa ako sa isa kong tita. Tumayo kami nun at dumiretso sa kusina. At doon nga ay naabutan naming napakaraming mga basag na pinggan at mga baso. Nagkalat ang mga kutsara at tinidor at maging yung mga kaldero at kawali na nakasabit naman ng maayos ay nasa sahig. Inikilabutan kami nun pero nagtulong-tulong pa rin kami sa paglilinis. Kung matatakot kasi kami, edi walang mag-aasikaso ng mga bubog na nakakalat doon. Pagkatapos pong mag-asikaso, ay sabay-sabay kaming nagdasal sa sala. Pero habang nagdadasal, ay bigla na lang nahulog yung picture frame ni Lola na katabi ng TV. Basag na po yun nung kuhanin namin. Takot na takot kami nun, kaya ang ginawa namin ay sa iisang kwarto na lang kami natulog ng magkakasama. Kinabukasan, dahil linggo naman, ay napagdesisyonan naming dumaan sa simbahan at pumunta kay Lola. Ipinagtirik namin siya noon ng mga kandila pagkatapos ng ilang buwang hindi pagbisita sa kanya. Nagdala pa kami noon ng mga pagkain at bulaklak. Naisip kasi naming siguro ay nagtatampo na sa amin si Lola at inakalang nakalimutan na namin siya dahil hindi na namin siya nagagawang bisitahin. Halos abutin po kami ng isang araw dun sa puntod ni Lola. Nakapalibot lang kami doon at nagkukwentuhan. Pihado kasing namimiss na ni Lola ang ganong samahan namin. Noong nabubuhay pa kasi siya ay yun ang gustong gusto niya. Noong umuwi na kami kinagabihan, ay mas magaan na ang pakiramdam ko sa bahay. Wala na ring nabasag ng mga gamit at payapa na ang lahat. Natulog na rin kami sa sarili-sarili naming mga kwarto. At magmula po nung magtampo si Lola sa amin, ay palagi na kaming sumisilip ng araw para bisitahin siya. Para maramdaman niyang nandito pa rin kami palagi at nangungulila sa kanya. Hanggang dito na lang po, Sir Malikmata. Sana ay mapansin niyo ang kwento kong ito. At sana ay magkaroon kayo ng maayos na araw. Good evening po, Sir Van. Kumusta po kayo? Sana ay nasa maayos lang kayong kalagayan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lucia. At may isi-share lang po akong kwentong kababalagan sa inyo. Ito po ay personal experience ko. May 2 taon na rin magmula nang mangyari ito. By the way, ito po ay tungkol sa ate ko. Kami ng ate ko ay parehas ng college graduate that time. At nagtatrabaho din kami sa isang field sa Manila. Tumutuloy kami sa isang kondo at palagi talaga kaming magkasama ni ate. Mabait po yung ate ko, Sir Van. Matalino rin, kaya hindi na nakakapagtakang mataas ang katayuan niya sa kumpanya. Aside sa pagiging workaholic, ay hinahangaan ko rin ang swimming skills niya. Sobrang galing po kasi niyang lumangoy at nung nasa high school at college pa lang siya,
ay palagi na siyang sumasali sa mga swimming tournaments at madalas din siyang nananalo. Sa katunayan ay tuwang-tuwa nga siya dahil merong swimming pool sa baba ng kondo na tinitirhan namin. Doon ay palagi siyang naglalagi, lalo na kapag gusto niyang mag-relax. Hanggang sa isang araw, August yun, saktong ghost month, nagkaroon ng bakasyon si ate sa trabaho. Kaya naman ay iniyaya niya akong pumunta sa isang beach resort sa Bataan. May kaibigan daw siya doon na merong resort. Kaya kapag doon kami pumunta, ay makakakuha pa kami ng discount. Siyempre pumayag agad ako dahil libre din niya. Kinagabihan, habang nag-aasikaso kami ng mga gamit, ay may nabanggit po si ate sa akin. Ang pagkakasabi pa niya noon ay kakatwa raw yung panaginip niya nung nagdaang gabi. Doon daw kasi ay nakita niya ang sarili niyang nakalutang sa swimming pool at wala nang buhay. Natakot ako noon pero si ate ay tumawa lang kasi paano yun mangyayari, maalam naman daw siyang lumangoy. Binalaan ko pa siya noon na wag tatawa sa ganong sitwasyon dahil hindi naman palagi ay papabor ang oras sa atin. Pero sinabihan na lang niya akong wag mag-alala dahil kaya naman niya ang sarili niya. Kinabukasan ay umalis kami nang walang inaalala. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil buong biyahe ay parang mabigat ang dibdib ko. Parang may masama akong kutob. Pero sinabi ko na lang sa sarili ko na baka stress lang din ako sa trabaho. Noong makarating kami sa beach resort, ay walang masyadong tao. May 2 pamilya lang ata ron at marami pang available rooms. Noong makarating kami ay hindi po muna kami naligo dahil hapon na rin. Sa halip ay doon kami kumain ng dinner sa resto na malapit sa swimming pool. Ang daming in-order nun ni ate at pagkatapos naming kumain ay nag-request pa siyang uminom kami ng beer. Habang umiinom kami nun ay nakatingin si ate sa labas. Parang malalim ang iniisip. Habang umiinom ako ay nabigla na lang ako nang magsalita siya. Sinabi niyang kapag daw nawala siya ay magpapakabait ako at alagaan ko ang sarili ko. Biniro pa nga niya ako noon na wag munang mag-aasawa kaya bahagya ko pa siyang sinabunutan at sinermonan siya dahil sa tono ng pananalita niya para kasing namamaalam na. Noong tanungin ko siya kung paano niya nasasabi ang mga bagay na yon, ay sinabi niya sa akin na hindi raw niya alam. Hindi nga raw niya namamalayan na nabanggit na pala niya ang mga salitang yon. Para bang may nag-uudyok sa dila niyang ilabas sa mga yon. Gulong-gulo na po si ate at nakikita ko ring nalilito siya. Kaya sinabi kong umakyat na lang kami at tumigil na siya sa pag-iinom. Dumiretso na kami sa kwarto namin noon at nagpahinga. Pero nung gabing yon ay dinalaw ako ng masamang panaginip. Doon sa panaginip ko ay nakikita ko ang swimming pool ng beach resort na pinuntahan namin. Nakapantulog pa raw ako nang makita akong may pinagkakaguluhan sa swimming pool ang mga tao. Noon daw nakipagsiksikan ako at sumilip doon. At nakita ko si ate na nakalutang at wala ng buhay. Doon sa senaryong yun natapos ang panaginip ko nang bigla na lang po ako magising. Nagising ako sa malakas na lagabog ng pintuan sa kwarto. At noong mapatingin ako sa kamang katabi ng sakin, ay napamura ako nang makitang wala ron si ate. Mabilis kong binuksan ang pinto ng kwarto at doon ay nakita ko ang caretaker ng resort na nagpapanik. Halos mahulog ang puso ko nung sinabi nilang nalunod daw sa swimming pool si ate. Dinaig ko pa ang kabayo nun at halos liparin ko na ang hagdan pababa. Bawat hakbang ay kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Noong makarating ako doon, ay para bang pumasok ako sa panaginip ko, Sir Van. Doon ay nakita ko yung mga taong nagtutumpukan sa gilid ng swimming pool. At noong makasingit ako ay nakita ko ron si ate. Nakatihaya at nakalutang na sa tubig. Wala ng buhay. Halos magwala ako noon at tumalon pa nga ako para iahon ang katawan ni ate. Siguro yun na ang pinaka-traumatic na umaga sa buong buhay ko. Noon ding umagang yon, ay tinawagan ko ang mga kamag-anak namin para sabihin yung nangyari.
At noon din ay iniuwi namin ang bangkay ni ate. Noon pong nakaburol siya, ay naisip ko yung mga signs na nasabi niya sa akin noong araw na pumunta kami sa resort. Yung tungkol sa panaginip niya at yung pamamaalam niya sa akin. Hindi ko tuloy alam kung suicide ba ang ikinamatay ni ate o sadyang minalas lang siya ng umagang yon. Masyado akong nawala sa sarili nung mawala si ate. At dumating pa nga ako sa puntong binabangungot gabi-gabi at nakikita ako sa kwarto si ate. Pinagmamasdan daw ako at basang-basa ang katawan. Para bang kasakasama ko pa rin siya. Minsan din siyang nagparamdam sa akin nung kaarawan ko. Unang kaarawan kong wala siya. Pumasok ako nun sa kwarto ko at nakita kong napakaraming bakas ng mga paa na basa. At noong amuyin ko yon, ay amoy chlorine na tila ba taong nanggaling sa pool at dumiretso sa kwarto ng basa ang paa. Kahit din saan ako lumingon sa kondo namin, ay nakikita ko siya. Sir Van, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan si ate. Pero palagi pa rin ako nagdadasal na sana ay nasa maayos lang siyang kalagayan. Hello po sa inyo. Magandang hapon po pala. Tawagin niyo na lang po akong Carmen. At nais ko lang ibahagi sa inyo itong karanasan namin ng pamilya ko. Taong 2012 po ito nangyari. Na-involve ang daddy ko sa isang aksidente. Hindi ko na lang sasabihin kung anong klase yon. Pero critical po ang naging kalagayan niya. At bihira din siya kung magising nung dalhin namin sa ospital. Month of August din yon at ghost month pa nga. Sinubukan naming sabihin sa mga doktor na gawin nila ang makakaya para makaligtas si daddy. May pera naman kaming handang ibayad kung sakali. Kahit nga siguro maubos na ang lahat ng yaman namin nun, basta makasurvive lang si daddy. Alam ko rin namang ganun din ang gagawin nyo kapag may mahal kayo sa buhay na napunta sa ganong sitwasyon. August 17 na tayon. Noong kausapin si mami ng doktor ni daddy. Wala nang ibang opsyon kundi operahan siya sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi yun isasagawa ng mga doktor, ay baka tuluyan ang mawala si daddy. Pero nilinaw din nila sa amin na 50-50 ang assumption kung makakaligtas siya. Pero dahil gusto naming manatili pa si daddy, ay umuo agad si mami. Pagkatapos ng usapan, ay itinakda na kinabukasan na ooperahan si daddy. Ang alam ko kasi ay may kailangan pang asikasuhin sa kanya yung mga doktor at hindi pa rin ata pwede nung araw na yon. Kinahapunan, habang binabantayan ni mami si daddy, ay nakaupo ako sa upuan sa labas ng kwarto. Hindi ko kasi sila kayang makita sa ganong sitwasyon. Habang nakaupo po ako sa labas, ay nagulat ako nang makita si tita, kapatid po ni daddy. Umiiyak siya nun. Bagaman alam na niya ang nangyari. Tumatakbo siyang lumapit sa akin at tinanong kung kailan ang operasyon ni daddy. Sinabi ko naman sa kanyang bukas na. Mabilis siyang sumugod sa loob ng kwarto ni daddy at sinabi kay mama na huwag ituloy ang operasyon. Siyempre po nagulat kami nun. Nagising din nga yung mga kuya kong natutulog sa sulok. Lahat kami ay nakatingin kay tita. At nagtatanong kung bakit hindi po pwedeng operahan si daddy. Naikwento niya sa amin na kagabi raw ay nanaginip siya. Napanaginipan niya yung nangyari mula nang maaksidente si daddy. Noong dalhin sa ospital at bawat araw na lumipas at naroon siya. Napanaginipan niya rin daw na pumayag kami sa operasyon niya at maging siya raw sa panaginip niya ay pumayag. Pero maya-maya raw ay bigla na lang dumilim lahat. At nakita niyang hindi na kayang isalba pa ng mga doktor si daddy. Nagkakagulo raw ang operating room at nagiiyakan kami nang matapos ang panaginip niya. Nabanggit pa niya sa amin na ghost month daw at saktong August 18 kinabukasan, which is ang pinakamalakas na petsa ng ghost month. Yun daw yung petsa kung kailan ay mas malakas at malaki ang posibilidad na dapuan tayo ng malas. Nagpapanik na nun si tita.
At dahil nga mabigat din ang loob ni Mami, ay nasigawan niya yon. Kung bakit daw nagpapapaniwala sa ganon. Baka raw mamaya kapag hinintay pa naming matapos ang ghost month, ay mas maaga pang mawala si Daddy sa amin. Ang sabi pa ni Mami ay mas pipiliin na muna niyang talikuran ng mga pamahiin. Maisalba lang si Daddy. Nag-aaway pa sila nun kasi ayaw talagang pumayag ni Tita. Pero wala na siyang magawa dahil siya lang ang tutol at ang sabi pa ng mga doktor ay delikado na rin nga ang kalagayan ni Daddy. Umalis si Tita nun sa kwarto ng mabigat ang mga balikat at ang natatandaan ko pang huling sinabi niya sa amin ay, "Pagsisisihan niyo yan, kayo rin ang papatay sa kanya." Kinabukasan ay hindi po nagpakita si Tita. Siguro ay talagang masama pa rin ang loob niya sa operasyon ni Daddy. Pero gayon pa man, ay itinuloy na ng mga doktor ang operasyon. Ilang oras kaming naghintay sa labas ng operating room. Pare-parehong walang tulog, walang kain, at pinapakalma si Mami na iyak ng iyak. Nakatulog na rin ako nun sa pagod. Nang maya-maya ay makarinig kami ng sigawan. Kasunod nun ay nakita naming maraming mga nurse ang nagtatakbuhan papasok sa operating room. Sunod-sunod sila, kaya tumayo na si Mami at hinaharang ang iba. Tinatanong kung anong nangyayari sa loob. Pero walang sumagot sa kanya dahil nagmamadali ang lahat. Ilang minuto pa silang nagkagulo at masama na ang pakiramdam ko nun. Bumalik sa akin yung mga sinabi ni Tita nung nagdaang araw. Maya-maya pa ay lumabas yung doktor sa operating room. Hindi siya makatingin ng diretso sa amin nang sabihin wala na si Daddy. Hindi mapigilan ni Mami nun na murahin yung doktor kaya inawat pa namin siya. Dumating din ang iba naming mga kamag-anak na silang nag-asikaso sa lahat. Hindi ko ulit nakita si Tita. Hindi na po siya nagpakita pa. Siguro ay alam na rin niyang wala na si Daddy. At alam kong masama ang loob niya sa amin. Pero kung ako rin siguro ang nasa posisyon ni Mama, ay mas pipiliin ko pang ipa-opera si Daddy. Kung doon lang magkakaroon ng pag-asang mabubuhay siya. Pero paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa isip ko na kung sinunod kaya namin si Tita, na kung sa ibang araw kami pumayag sa operasyon, ay buhay pa kaya si Daddy o mawawala na siya bago pa man ang operasyon. Kung minsan talaga ay ang dami rin nating mga katanungang hindi kayang sagutin, kaya kailangan din nating maging matatag. Anyway, ilang taon na rin simula nang mawala si Daddy. Maayos na kami ngayon at may pamilya na rin ang iba kong kapatid. May manliligaw na si Mami pero alam kong kahit mag-asawa man siya ulit, ay hindi na niya magagawang kalimutan si Daddy. Ay siya, at napahaba na. Maraming salamat po kung mapapansin niyo itong email ko. Swerte ko na lang kung ganon. Ayun lang po, Sir Van. Maraming salamat po and God bless. Kumusta, Sir Malikmata? Ako nga pala ulit ito, si EJ.